Hello all signs, tignan natin ano yung mga angel numbers nyo for today. And ano rin yung mensahe na kasama ng angel number na yon. Okay, so this is timeless reading, kaya kahit kailan nyo po ito mapanood, no? Kung kailan makarating po sa inyo itong reading na ito. Mag-ingat po kayo dun sa mga fake na gumagaya ng page ko ha, madami na sila. So, hindi porke kamukha ng picture ko, kamukha ng pangalan ko, ako po yun. Palatandaan po doon kapag merong nag-add friend sa inyo, nag-message sa inyo, hindi po ako mag-add friend. Hindi ako mag-friend request kahit kanino. Hindi ko po kayo i-message para mag-offer ng kung ano-ano or manghingi ng kung ano-anong donasyon or bayad. Paki-report po yung mga fake na gumagaya sa page natin para hindi po makapang-biktima. Okay? Start tayo kay Aries. Mga interesado sa private reading guys, tignan nyo na lang yung mga nakasulat sa description ko. Tandaan, hindi po ako mauuna mag-PM sa inyo. Palatandaan nyo, once na may nag-PM sa inyo, nag-add friend, hindi po ako yun. Kahit saang platform pa po yan. Aries, ang iyong angel number is number 444. Wow, so ang ibig sabihin na itong angel number mo na to ay abundance, no? Ito ay resulta ng iyong hard work. Kumbaga, alam ni universe na nagput ka talaga ng effort kaya may mga rewards ka na matatanggap. Okay, magbubunga ng maganda yung hard work mo. Magbubunga ng abundance yan. Especially kung ikaw yung tao na laging nagpa-practice ng gratitude, no? Gratitude. Sabi dito, clap yourself on the back, tap yourself on the back. Tsaka mag-stick ka lang dito sa iyong kasipagan, sa iyong pag-i-effort. Ito rin ay indication na ikaw ay nasa tamang path. So, i-manifest mo kung ano yung mga desires mo, mga gusto mong ma-achieve. Itong 444 na to is also protection. So, protektado ka ni universe, tsaka suportado ka with all your needs kasi nandyan yung abundance, no? At tsaka talagang pagka nagsipag ka, yan, mag-yield talaga ng mga amazing rewards yung mga pag-e-effort mo. No? Itong card 444 na to daw is a reassurance na ikaw at ang iyong mga loved ones ay supported and protected. Ito rin ay nagsisimbolize ng mga wins, no? Success. So, pwedeng may paparating sa yung mga pagkapanalo, no? May mga ipagse-celebrate ka for sure. Once na anihin mo yung success and rewards ng iyong hard work. So, yung pinaka-affirmation nitong card na to, a river of abundance flows through me. Yun yung pinaka-mantra mo. Next naman ay si Taurus. Ayan, hello Taurus. Tignan natin ano yung angel number mo para sa time na ito, sa araw na to kung kailan mo to mapanood, no? Timeless reading ito Taurus, kahit kailan mo naman mapanood. Tignan natin ano yung pinaka-angel number mo. Ang angel number mo is number 33. Hindi ko kabisado yan. Tingnan natin yung mensahe from the guidebook. Ayan. Si number 33, ang ibig daw sabihin nito is kailangan mong mag-take action. You are supported and being encouraged ng higher realm, no? Ng spirit realm. Sabi dito is gamitin mo yung mga talents mo para ikaw ay magkaroon ng growth, ng expansion.
Oo, gamitin mo yan kung ano yung mga katangiang meron ka, yung mga gifts na meron ka, yung mga abilities na yan. Para maano mo, para mag-level up ka. No? So, yun yung intindi ko dito. They're asking you, itong mga angels mo, they're asking you to seek only that which fills your creative energies. So, iwasan yung mga negative mindsets. Yun yung sinasabi dito. Maraming possibilities na naghihintay sa iyo. Yun yung ibig sabihin, isa sa ibig sabihin ni number 33. At saka, ito ay something also related sa pag-i-express ng sarili mo. So, kung ano man yung gusto mong i-express sa ngayon, it could be emotions, creativity, as long as wag ka mag-harbor ng mga negatives, yun yung sinasabi dito. Okay? So, ito ay mag-remain positive ka lang daw and ma-achieve mo ano man yung gusto mong ma-achieve, no? Kumbaga andyan yung posibilidad basta ikaw ay palaging positive doon sa gusto mong ma-achieve. Ayan, number 33. Next naman ay si Gemini. Ni angel number mo, Gemini. At ano yung pinakamensahe. Okay? Timeless reading to Gemini kahit kailan mo naman ito mapanood. Wow! Ang ganda! Number 808, 808, security. Yan natin yan. Kasi hindi ko kabisado yung yung mga angel numbers. So, anong shape pala yan? Ayan, may meaning pa yan but para sa shape, Eight is something about your spirituality. So may ibig sabihin pa yung mga numbers. So since may number 8 ka dyan, it talks about spirituality. Maaari kang magkaroon ng spiritual leveling up, mga growth, no? Also, pagdating sa career mo, sa finances mo, yan yung magandang flow ng energy. Tapos yung 0 naman is enlightenment. Yun na nga sabi ko na divinity. So, merong some kind of spiritual enlightenment or growth leveling up na magaganap sa iyo. Hindi lang yung pati sa finances mo or sa flow ng energy and sa career mo. Pero dating naman sa visual elements naman, ang nakikita natin dito is diamond, no? So, yung diamond symbolizes, it's diamond. Palang diamond. Square pala yung nakalagay dito. Okay? Pag sinabi nating square, is solid kasi siya Kumbaga parang pundasyon ng struktura or building. Tingnan mo. So, parang kompleto. So, yan. Kagaya nga ng sabi ko, struktura. Ito ay may kinalaman sa pagbibuild ng foundation. Itong shape na to na nakikita mo dito. So, ito ang ibig sabihin nito merong solid na patutunguhan o direksyon. Kung ano man itong ginagawa mo ngayon. When it comes to colors naman, ang nakikita nating color dito is parang may pagka-purplish, no? Tama ba? Yes. It symbolizes spirituality, luxury, and mystery. Tapos meron din siyang orange. Orange naman is about vitality. So, pwedeng ito very energetic ka, in good health, excitement, no? Meron din siyang pink. So, yan. Pink is may kinalaman sa iyong health or pagiging youthful or playful. When it comes to the, full meaning ng 808, tignan natin. Yung 808, sabi dito, are you maintaining an abundance mindset? Sabi dito, now is the time to examine your finances. Financial stability is very possible. Diba? Kasi sabi ko nga,
nakita mo naman yan, kwadrado yan eh. 'Di ba? Parang yung apat na poste ng isang struktura or building. So, ibig sabihin, hindi pilay, no? Andun yung mga pundasyon. So, pwedeng iba sa inyo dito, this is building financial stability, or pwedeng iba, baka nararanasan nyo na financially stable na kayo. Or kung paparating man sa iyo yan, Gemini. Okay? Ito yung bagay na may kinalaman sa kabuhayan mo, sa flow ng pera. So, sinasabi dito, baka may mga areas, no, pagdating dun sa mga binanggit na yon, na kailangan mong gumawa ng mga adjustments para mas magkaroon ng solid foundation yung kabuhayan mo. Okay? Sabi dito, even the smallest changes can lead to a stronger sense of safety and security. So, it's time, no? It's time to secure your future, mag-build ka ng magandang, paano ba dito sabihin, financial planning, paano ba tawag doon? Ako alam sa mga financial basta pagpaplano na para maging stable yung kaperahan mo, no? Kung meron ka mga kailangang ayusin, i-adjust. Embrace any chance encounters that crop up around when you see this number. It may present a surprise opportunity. Yun naman pala, pwedeng may opportunity. Okay? Ang indication nito is an abundant future is attainable. So, hindi naman niya sinabi talaga na sure ball na magiging mayaman ka. Depende naman kasi yan sa effort na ginagawa natin. Basta, ibig sabihin lang nun attainable, ibig sabihin posible. Sabi nga dito kung gagawin mo yung mga kailangan mong gawin para ma-achieve mo yung financial stability na yan. Okay? So, itong card na to, iba pang ibig sabihin nito, yung mind mo, nakafocus ngayon sa abundance. No? Maaaring iba sa inyo dito, very productive kayo. Or it could be na indication din ito ng pagkakaroon ng pagbabago pagdating sa flow ng financial mo. Papasok man 'yan or palabas, no? Ito rin ay symbolizing pagfo-forward. So pwedeng iba umaangat yung estado ninyo sa buhay, yung flow ng financial. Pwedeng ito indication ng aangat yung sahod mo o madadagdagan yung source ng income mo. Okay? So, yan yung nakuha natin sa angel number mo, Gemini. Next naman ay si Cancer. Yung angel number para sa'yo, Cancer, sa ngayon? O kailan mo man ito mapanood. This is a timeless reading. Oops. Ang nakuha natin is number 222. Ganda. Ay, 2222. Apat na 2 pala yan. Wow, twin flame. So, tignan na natin. Kasi may mga meaning yan eh. Yung kulay, yung shape na nakikita ninyo, even yung mga numbers. Hindi ko pa rin kasi memorize ito hanggang ngayon, tagal na sa akin to. So, ang pinaka-meaning ng number 2 is about balance, harmony, trust. Pero ang alam ko, yung 2 rin is about partnership eh. No? So, alam ko isa yun sa ibig sabihin. So, yan. Pwedeng ikaw ay nakakaranas or makakaranas ng harmony, or merong partnership na paparating. Pagdating naman sa color, ang ibig sabihin niyang blue na yan ay may kinalaman siya sa peace, security, tranquility. Minsan fear daw. So, depende na lang kung ano yung nararanasan ninyo or nafe-feel ninyo sa ngayon, no? Doon sa mga binanggit ko. Pagdating dito sa symbol na to, heart, ang ibig sabihin nito is, ayan, ito yung mga connections mo.
No, minsan ang ibig din daw sabihin nito is healing and harmony. So ayan, nakikita ko nga partnership, 'di ba? May binanggit kanina eh. So yan, pwedeng sa ngayon in harmony yung mga connections ninyo. So hanapin na natin yung pinaka meaning ng number 22. Hindi ko alam yan. Ayan, ang ibig sabihin ng number 22 is duality. Pwedeng iba sa inyo nakakaranas kayo ng challenge. Finding harmony sa buhay ninyo or harmony pagdating sa mga connections ninyo. Oo, itong card na to, ang ibig sabihin nito is kung meron mang mga imbalances na kailangang ituwid dito sa iyong situation. Pwede kasing you are seeking balance sa buhay mo sa ngayon. O pwedeng may something na kulang, may sumusobra sa ganito, kinukulang sa ganito. So yun, kumbaga itong card na to, nire-remind ka na ibalik yung balance, no? Doon sa mga parts wherein nawalan ng balance sa buhay mo. Especially sa connection, no? Si binabanggit kasi dito is may kinalaman sa partnership, sa connections mo. Okay? So, ibig sabihin nito, upright is surrounded by loving energies and wisdom. No? Or seeking to find balance in your, finding balance in your life. Baka kasi may mga bagay na napapabayaan ka na sa sarili mo or sa relationships mo, di ba? So, importante yung maibalik mo yung balance na yun. Meron ding binabanggit dito about reciprocity in relationships, whether may balance ba or wala. Ngayon, sa connections mo, sa romantic man yan or hindi. Nare-reciprocate ka ba nung jowa mo? Or nare-reciprocate mo ba doon yung sa partner mo, sa person mo yung dapat mong ma-reciprocate? Basta may kinalaman siya sa give and take, sa balance. Reciprocity. Okay, minsan ito ay indication din ng merong mga bagong partner or connections na darating sa buhay mo. Okay? Next, susunod naman ay si Leo. Tingnan natin yung iyong angel number at ano ang mensaheng dala-dala ng angel number na yan. Timeless reading to Leo kahit kailan mo ito mapanood. Okay. Walan tayo ng isa. Ayan, ang nakuha natin para kay Leo na angel number is the number 525. Tapos yung pinaka-shape niya is triangle, tapos may yellow, may blue. May mga meaning kasi yan. So, tignan natin dahil hindi ko kabisado. Okay. Himay-himayin natin yan lahat, Leo, ka mag-alala. Okay, unahin na muna natin. Ano ba meaning nitong number 5, no? According to the guidebook. Yung number 5 ay may kinalaman sa mga pagbabago. Yung number 5 na yan ay may kinalaman sa pag-e-effort mo. Yung number 5 also may kinalaman siya sa mga pag-shift or yung mga panibagong ina-apply mo sa buhay mo. So, anumang changes yan, anumang changes yung nararanasan mo, paparating sa'yo, or ginagawa mo, or dapat mong i-apply sa buhay mo. Yan yung ibig sabihin na number 5. Ito yung number 2 naman, no? Si number 2 naman ay may kinalaman sa partnership, harmony, balance, cooperation, and trust. When it comes to symbol naman, triangle yung lumilitaw dito. Ang ibig sabihin nito ay protection. Protection at saka pagtitake ng action or strength, no? Since ikaw, 'di ba, strength, 'di ba, yung sa tarot card, yung strength card number 8, ikaw yun 'Di ba? Si Leo yun. So, yan, yung nakikita ko dito is
malamang kailangan mo mag-take action or kailangan mong mag-build ng strength o magpakatatag about something. Pagdating sa color naman, meron ka dyang yellow. Ang yellow naman ay may kinalaman sa iyong intellect, optimism, and sometimes irresponsibility. Kaya nga, yung iba siguro sa inyo baka kulang kayo sa action. Kaya yun yung binabanggit nung triangle or ng number 5. Oo, baka yung iba dito a problem about irresponsibility. And yung color blue naman ay may kinalaman sa security, tranquility, or fear. Tignan na natin yung pinaka-meaning ni 525. 525, ang pinaka-mensahe dyan. Sabi dito, dapat mo daw i-consider na mag-reflect sa mga bagay na wala, alam mo yun, parang wala sa hulog lately. Ano ba yung mga yan? Ano ba tong mga nafe-feel mo na parang feeling mo walang direksyon, wala ka sa hulog lately? Ayan, yan yung dapat mong pagmuni-munihan. Ano ba daw ba itong mga imbalances na nararanasan mo lately? So, yun yung kailangan mong ayusin, alamin. Anong reason and ano yung pinaka-action, no? You need to take action pagdating dun sa mga bagay na yun that is bothering you or nagiging cause ng pagiging parang kawalan mo ng direction lately. Anong steps yung kailangan mong gawin to address these issues na nararanasan mo? Okay, you hold the power daw and the strength para i-implement mabubulol. Meron kang power and strength para i-implement yung mga kinakailangang pagbabago sa buhay mo sa ngayon. No? Hindi sinasabi dito na magiging madali. But your angels are supporting you daw. So remember lang that the energy you put out is the energy that you attract. Tama ba? Kasi kung ano yung give out natin, di ba usually yun yung bumabalik. So yun yung parang sinasabi sa'yo dito. So, you need to act or adjust accordingly. And, ito highlight. You need to take responsibility. Okay? Kasi di ba kanina parang may binanggit about irresponsibility. So, yan. Ang mga kailangan mong gawin or meaning niyang 525 na yan, i-address mo any imbalance na meron ngayon sa buhay mo. At kailangan mong maging responsible, accountable for your actions and choices. Of course, lahat tayo dapat ganun. Taking a moment para mag-check-in at mag-reflect sa sarili mo. At kailangan mo talagang mag-make proactive changes. Kahit daw mahirap. Okay? So, yan yung pinaka-mensahe para sa'yo, Leo. Next ay si Virgo. Yan, Virgo. Ano yung angel number? At ano ang mensaheng dala-dala nitong angel number na to para sa'yo? Remember lang na this is a timeless reading, Virgo, kahit kailan mo ito mapanood. Lahat po ng readings ko dito ay timeless. Shift. Uy, ganda ng kulay, oh. So, meron ka ditong number 55, dalawang 5, meron kang butterfly symbol, at ang daming kulay. May purple, may green, so tignan na natin yan. Dami nakakakuha ng may number 5. Number 5 ay may kinalaman sa pagbabago. Ayan, saktong-sakto kasi shift naman yung nakasulat dito. No, mukhang merong malaking shift na magaganap para sa iyo, Virgo. Ito rin ay card ng effort or new ways of being. Baka ikaw ay nagtatransform like a butterfly, no? Kasi nga may shifting eh. So, maliwanag na merong malaking transformation or shift
na mangyayari sa buhay mo or sa sarili mo. Pagdating sa mga symbols naman, ang butterfly, ayan, ang butterfly ay may kinalaman sa growth. Ayan, sabi ko na transformation or evolution. Wow, nag-i-evolve ka, no? Nandun ka sa phase na nag-ano ka, uh, nagbabago. So, ikaw ang nakakaalam niyan, Virgo. Pagdating sa kulay, ang dami mong kulay eh. Meron kang black, parang ang daming black dito, ano. So, yung black, ang ibig sabihin niyan ay elegance, enigma, meaning mysterious or drama. So, yan siguro yung mga energy surrounding you. Meron ka rin dyang parang purple. Purple naman is may kinalaman sa spirituality, luxury, and mystery. So, mukhang mysterious itong shift na nagaganap sa'yo at pwedeng related din siya sa spiritual mo. May mga konting yellow ako nakikita. Yellow ay may kinalaman sa intellect, optimism, or irresponsibility. Meron ding konting-konting blue, which is may kinalaman sa tranquility, security, or fear. Meron din ako nakikitang konting green. Green naman is about fertility. Wow, money. Money or guilt. So, ayan. Yan yung mga color na nakikita ko dyan. Oo, more on pink, blue, green, black, konting yellow. Ayun. So, punta na tayo sa pinaka-meaning ni number 55. Hanapin natin yan. Si number 55 ay may kinalaman sa mga pagbabago. Yan, for sure. May mga pagbabagong paparating sa'yo. Beginnings. Major shifts ito. Take note. Oo, malaking transformation or pag-shift. Ayan, parang may some kind of renewal eh. Kasi meron kang transformation eh. So, expect mo na yung mga pagbabago, no beginning, major shift, renewal. So, kailangan mo maging, versatile daw. Kailangan mong i-enjoy itong present moment na ito, itong transformation or shift na nagaganap sa'yo or sa buhay mo. At laging sinasabi dito, mag-take ka ng deep breath. Kumbaga, relax. Diba? Prepare. This one is all about change. Take note, big shifts ang paparating sa'yo. And your angels want you to embrace itong mga shifts na paparating. Okay? Maaaring hindi daw maging madali itong mga changes na to. Pero mukhang ipine-prepare ka na para sa bagong horizon na kakaharapin mo Okay? Basta ihanda mo daw yung sarili mo sa malaking shifts na paparating sa iyo. Kaya nga sabi, take a deep breath na. Okay, next. Libra. Tingnan natin tong angel number mo sa ngayon at ang pinakadalang mensahe ng angel number mo na ito. Timeless reading to Libra kahit kailan makarating sa ito. Kahit kailan mo ito mapanood. Ay, naulit. 525. May nakakuha nito kanina eh. Walang alam kung si Aries ba to, si Taurus. Reshape. Tignan na natin, Libra. Anong ibig sabihin yan? 5 is about yung mga pagbabago. Oo. Kasi kanina pa lumalabas. Basta may pagbabago pa parating sa'yo. Kailangan mo rin mag-make ng effort. Ayan, may mga shifts. At saka, basta mga something new para sa'yo kasi mga new ways of being. Yung number 2 naman ay may kinalaman sa duality. Harmony, duality, partnership, balance, no? At pagdating naman sa call, shape, meron ka ditong triangle. Ang ibig sabihin niyan ay protection, action, or strength. Libra. Pagdating sa mga kulay, ang dami mong dilaw. Yung mga dilaw na yan, ang ibig sabihin niyan ay optimism, intellect, or irresponsibility.
Kung ano man yung mga energy na nagsusurround sa'yo sa ngayon. Meron ka rin kulay blue. Ang blue naman ay may kinalaman sa tranquility, security, or fear. Meron din siyang may pagkakonting purple. Konting-konti lang naman. Purple naman ay may kinalaman sa spirituality mo, luxury, or mystery. So, yan lang yung mga kulay na nakikita ko. Pagdating sa pinaka-meaning ni 525, binanggit na to eh. Pwedeng may imbalance, Libra. Naku, Libra, ikaw pa naman ay symbol ng balance sa tarot, di ba? Ikaw si Justice card. Yan pa naman dapat yung specialty mo. Kailangan mo i-address ano tong mga imbalances na nangyayari ngayon sa'yo, Libra. At ikaw daw ay dapat maging accountable for your actions and choices. For example, ako kasi Libra din ako eh. Ako, wala na talaga akong balance kasi pwedeng napapabayaan ko na yung health ko. Depende, ano ba ngayon yung nararanasan mong imbalance sa sarili mo, Libra. So, yun yung kailangan mo i-correct. Trabaho mo pa naman yung balance na yan. Okay? So, kailangan mo maging accountable. So, for whatever actions or choices na ginagawa mo. So, kailangan mo mag-take a moment to check in and reflect sa sarili mo. Para i-check mo yung mga imbalances na yan at kailangan mo ng mag-take action, no? Ayan, no? Kung kinakailangan mo daw gumawa ng mga proactive changes, kahit gaano kahirap yon, Libra. Okay? Consider this a call to reflect on the things that feel out of whack in your life. What imbalances have been wearing on you? Ano yung mga steps that you can take to address them? Remember that you hold the power and the strength to implement change in your life. We're not saying it will be easy, but your angels are supporting you. Remember that energy you put out is the energy that you attract. Adjust accordingly and take responsibility, Libra. Scorpio, may angel number mo. Ito na yung pinaka-message na dala-dala ng iyong angel number. Timeless reading to, Scorpio, kahit kailan mo to mapanood, no? Ay, ang ganda naman ng kulay. Na-attract ako dito. Oh, ay, ang ganda, number 555. Tapos ang ganda-ganda nung ano mo, oh. So, ina-assure ko na sa'yo, ito ay super linaw na transformation. Kasi naaalala ko na yung meaning ng 555. Daming 5. So, napakaraming shift, transformation, at may kinalaman to sa spiritual mo. Ayan, oh, change. Sige, para lang ano. So, marami ka ditong dilaw. Five kasi is may kinalaman sa pagbabago, sa effort, shifts, tsaka yung mga new ways of being. Tapos yung dilaw, marami kang dilaw dito eh. Punong-puno ng optimism, intellect, or maaaring irresponsibility daw. Meron kang konting green. Green ay may kinalaman sa pera, sa fertility, or guilt. Meron ka rin konting pink. Pink is about health, playfulness, or immaturity. Meron ka rin konting red. Red is about passion, energy, or danger. Ano pa? Meron pa ba iba na ligaw na kulay? Parang yun lang na may nakikita ko, no? More on red, pink, yellow, at kaunting green. Pagdating sa symbol, alam naman natin yan na ang butterfly ay may kinalaman sa transformation at evolution or growth. So, yun yung mga paparating sa'yo pagdating sa symbolism or colors. Pagdating sa exact meaning naman ni 555, parang sardinas lang, no? Pagbabago. Sure na sure. Ayan. Changes are soaring your way. The universe is going to be sweeping you up in forward momentum. Take note.
You are moving forward, Scorpio. So don't fight it, lean in. Be a driving force in your own growth and transformation. Think of this as a call for action on your part. So, kailangan mo talagang i-embrace na itong mga pagbabago na to. Keep an open mind and allow yourself to explore any new opportunities or possibilities that may cross your path. Wow! So, andun yung opportunities. Embrace perseverance and spontaneity. While this is a future-minded number, it's still important to make your choices from a place of peace and stability. Be brave. Be brave daw to embrace itong transformations. O, diba? Basta paparating sa'yo, mga bonggang-bonggang transformation yan, shifts on how you experience the world. Wow! So, parang ang nafe-feel ko dito is new horizons, new experiences, new adventure para sa'yo. Trust in your ability. Trust in your ability daw. At i-embrace mo every possibility or opportunity na paparating. O, diba? Ang bongga ng mga possibility at opportunity sa'yo. Take care mo rin daw yung sarili mo. Kahit na sobrang busy mo, madami kang importanteng ginagawa. O, diba? Next, Sagittarius, itong iyong angel number at ano yung mensaheng dala-dala sa'yo ng angel number. Timeless reading to, Sagittarius, ha? Kahit kailan mo ito mapanood or kailan man makarating sa'yo ito. Ang angel number mo daw ay 666. Reflect. Di ko akalaing angel number yan. Charot. Sige. Tignan na natin ano ibig sabihin ng 6. Kasi hindi ako marunong sa numerology, sa mga number. Yung number 6 ay may kinalaman sa care, consideration, intentionality, or support. At pinaigting yan kasi 3 6 yan eh. Okay, kapag pinlas natin yung 3 6 na yon is magiging 18 yun. Okay. Ang number 1 is about action, self-optimism, and determination. At ang number 8 naman is about spirituality, growth, finances. Kapag sinimplify pa natin yun, yung 18 na yun, baka malito na kayo kasi ginawa ko pinlas ko eh. Una 6 muna, 'di ba? Tapos pinlas ko yun, naging 18. Tapos sinabi ko na sa inyo yung meaning ng 18, number 1 and 8. Pag sinimplify pa natin yung 1 plus 8 na yung magiging 9 yun. At ang pinakakalalabasan netong 3 6 na to is cycles, completion, wow, higher self, and your full potential. So, pagdating sa mga symbol naman, ang nakikita lang naman natin dyan ay bilog, no? So, ang ibig sabihin yan ay cycles. Tama. Imagine mo, nung inad ko silang 3, ang lumitaw ay cycle completion eh. Tapos ang pinaka-meaning din nung bilog na yan ay about cycle completion, creation. So, yan yung mga energies mo. When it comes to colors naman, ang nakikita natin dito, meron kang turquoise, no? Nakikita ko parang may bluish green. Ang turquoise naman is may kinalaman sa healing, protection, or envy. Meron din ako nakikitang konting blue. Blue is may kinalaman sa tranquility, security, or fear. Meron din akong nakikitang medyo ano ba to? Purple ba yan? Purple is about spirituality, luxury, or mystery. May konting green siya. Fertility, money, or guilt. So, yan yung mga nakikita kong kulay. Pagdating naman sa pinaka-meaning, ang 666 ay may kinalaman sa pagpuput ng iyong energy para sa mga pagbabago na kinakailangan daw.
Sagittarius. At ina-urge kanyang card na yan, ng number na yan, na mag-take time ka daw para mag-reflect sa iyong circumstances. Importante rin daw ang honesty at tanggalin lahat ng mga hindi totoo or illusions dito sa harapan mo. At ito ay isang signal na mag-pay attention ka sa iyong needs. Basta yung card na yan, 666, is kailangan mo daw mag-reflect. Your angels are asking you to take a step back. Or yan, i-hit mo daw yung pause button, mag-take a step back ka at mag-reflect ka. I-examine mo daw ano tong mga current circumstances na meron sa'yo, nangyayari sa'yo. Nag-head ka ba sa tamang direction? Or ito bang ginagawa mo or nangyayari sa'yo speaks to your truth? So yan, bahala ka na dyan. Ikaw nakakaalam yan. Yung mga relationships mo daw ba ay nililift up ka? Etong job na meron ka ba ay nagbibigay ng fulfillment sa'yo? So yun na nga, ibig sabihin, i-reassess mo. Mag-take a step back ka, mag-reflect ka sa nangyayari sa buhay mo. Or yung mga energy mo ba ay ginagamit mo sa tama? Ano ba ang pinag-i-investa mo ng iyong energy lately? So, yan. Itong card na to, sinasabi is, yun nga, mag-reflect ka at maging honest ka sa sarili mo. Ano ba yung mga changes na kailangan mong gawin, if ever, kung meron man. Okay? So, yan yung message para sa'yo, Sagittarius. Susunod naman ay si Capricorn. Yung pinaka-angel number mo, Capricorn. At ano ang meaning ng angel number na makukuha natin. Kahit kailan mo to mapanood, Capricorn, hindi to mag-expire kasi ito ay timeless reading. Kagaya ng ibang readings ko rito. Uy, kakaiba to 2, 1, 3, 4. Achievement. Wow, ang ganda. Mukhang may bonggang achievement si Capricorn. Tignan na natin yung mga meaning ng number. So, mahaba-haba yung number mo. Nagsisimula siya sa number 2. Ang number 2 ay may kinalaman sa duality, harmony, balance, cooperation, trust. No? Partnership yan, yung mga ganyan. Yung number 1 naman ay may kinalaman sa action, the self, which is ikaw, optimism or determination. Yung number 3 naman ay may kinalaman sa communication. Paano ka makiconnect sa iba. No? Eloquence, expression or forgiveness. At ang number 4 ay may kinalaman sa practicality, hard work, protection at mga foundations. Pag ipinlas natin yan, so, bali 3 plus 3 is 6. Plus 4 is 10. 10 is number 1 and 0. Again, babalik tayo sa number 1. Number 1 is taking action. Parang binanggit na yan kanina Action, yung the self mo, which is ikaw, tapos optimism, determination, tapos yung 0 naman is may kinalaman sa enlightenment, spiritual growth, divinity. Pag sinimplify natin yun, magiging 1 na lang siya. So, 1 is, basta, taking action talaga no? Doon ka binabalik May kinalaman siya sa sarili mo. Okay? Pagdating sa mga kulay, natin yung mga kulay. Hindi ko kasi kabisado yan. Kulay. Dami mong dito. Parang medyo orangey siya. Orangey, purple, yellowish. Purple is may kinalaman sa iyong spirituality, luxury, mystery. Orange naman, excitement, vitality, or laziness.
May konti siyang blue. Blue is about tranquility, security, fear. Yellow is about optimism, intellect, irresponsibility. Ayan. Pagdating doon sa shape, symbol, human. Sarili mo talaga yan. The ego, the inner self, your personal power. Yun yung sinisimbolize nitong tao sa loob. So, pagdating doon sa pinaka-number, anong pinaka-meaning niyan? Malayo siya, wait lang. Baka dulo to. Ayan, 2, 1, 3, 4. Sira ko pa. Natupi ko pa. Ay, nakakainis. Ayoko pa naman na natutupi yung book ko. May ibig sabihin to, bakit natupi itong 2, 1, 3, 4. Hold up daw. Take a second right now to appreciate all your efforts thus far. You pour your entire self into your passions and it's commendable. Still, sometimes you need to remember to give yourself a pat on the back. This is a sign that all the work you put in will reap amazing rewards, Capricorn. Narinig mo ba? Ito daw ay isenyales na may mga amazing rewards ang paparating sa'yo. Kaya ipat mo na yung back mo. No? Ito ay fulfillment, rewards. Ito na yung mga accomplishments mo. Just remember to practice gratitude and celebrate your talents along the way. Okay? So, ayan. Yun lang ang pinaka-meaning nun. Ito yung mga achievements, positive results, harmony in the process, harmonic balances. Yung mga intelligence and talents na meron ka na magbibigay sa iyo ng success. Yung pinaka-mantra mo or affirmation mo, an attitude of gratitude brings me closer to my desires. Hello Aquarius, ito yung iyong angel number. At ano yung pinaka-mensahe ng angel number na makukuha natin ngayon. Okay, timeless reading to Aquarius. Kahit kailan to makarating sa'yo. Lahat ng mga readings ko dito, by the way, timeless. Ayan, sa wakas, ibang number naman nakita ko. 12 choices. So, tignan natin. Ano meaning yan, 12. Parang sale lang, ano? Sale. 12. Ayan. Ay, tignan muna pala natin yung ibig sabihin ng number. Number 1 is about action, the self, which is you, Aquarius, optimism, determination. At ang number 2 is may kinalaman sa harmony, balance, cooperation, trust, duality, partnerships. Pag ipa-plus natin lahat yan, 6, no? The number 6. Ano naman na meaning na 6? 6 is may kinalaman sa care, consideration, intentionality, or support. Okay. Tumungo naman tayo sa pinaka-shape, no? Ang nakikita natin dito is the eye. The eye means insight, perspective, or wisdom. O vision. O dagdagan na natin ng ibang meaning. Vision. Yung goal mo, dream mo, o ano man yung nakikita mo, o baka third eye mo yan, sensitivity mo. Baka ikaw ay psychic, nakakakita, nakakaramdam. O, kasi pwedeng wisdom yan eh. Para sa akin yun yung sarili kong interpretation. So, pagdating sa colors naman, marami-rami kang pula dyan. Meron din akong nakikitang bahagyang pink or blue. So, unahin na natin yung majority kulay. Red, no? Passion, energy, danger. Pagdating dun sa blue, you have tranquility, security, fear. Pagdating naman sa pink, you have playfulness, health, or immaturity. Okay. Yan. Tignan na natin yung pinaka-meaning ng 12. Parang sale lang. O, sabi dito, you have been consumed with inner conflict. Yun pala yun.
and need to address it before it causes damage. Self-doubt, insecurities may be holding you back from making major growth moves. So, may pagkanega pala. Turn your attentions toward making real positive change and choices for your mental health. Actively put your own needs first. So, ayan, mukhang may kinalaman to sa mga kailangan mong i-take care sa sarili mo. Yung mga binanggit na yon, mukhang importante siya, ASAP. Okay, overwork leading to energy drain. Baka masyado ka masipag, workaholic. So, paminsan-minsan, unahin mo rin daw yung sarili mo, yung mga pangangailangan mo. Especially, syempre, importante yan sa ating kalusugan. Ayan o, parang ang lakas nung dito na in-urge ka na unahin mo raw muna yung sarili mo sa ngayon. At meron kang mga kailangan i-resolve na mga lingering inner conflict. Ayan, sa iyong sarili talaga nakasentro ito. Aquarius. Yung mga inner conflicts mo, well-being mo, yung mga dapat mong i-prioritize sa sarili mo. Ayan, no? You need also to address insecurity or self-doubt na meron ka. At ang pinaka-affirmation para sa'yo, putting myself and my mental health first is never selfish. Pumasok nga sa isip ko yun kasi baka iniisip mo pagiging selfish pag inuna mo yung sarili mo, which is not. Kumbaga, in your case, kailangan mo unahin yung sarili mo sa ngayon. Okay? Hello, Pisces. Last but not least, thank you, Pisces, for waiting. Lagi ka nasa huli sa listahan. Sorry naman, yun talaga yung astrological lineup ninyo. So, ito yung iyong angel number, Pisces, at yung pinaka-mensahe para sa'yo ng angel number na ite. Timeless reading to, Pisces, kahit kailan makarating sa iyo ito. Number 66. Number 66, revisit. Yan, tignan na natin ano meaning number 6 at saka ipa-plus natin yan. Kukunin din natin ano pa yung meaning nun. Si number 6 ay may kinalaman sa care, consideration, intentionality, or support. Maaaring ikaw ay makapagbigay ng support, ikaw makapag-receive ng support or care. Tapos pag ipa-plus natin yan, magiging 12 yan. 12 is number 1 and 2. Number 1 naman is about taking action, the self, or your ego, optimism, determination. And then number 2 is may kinalaman sa duality, partnership, harmony, balance, cooperation, and trust. Kapag pinlas mo pa yung number 1 and 2 na yon, isi-simplify natin para maging single number ng lilitaw. Sa pinakadulo ay magiging number 3. At ang number 3 ay may kinalaman sa communication, eloquence, expression, forgiveness. Or EPAL. Kasi diba, pag number 3, may asungot. Tignan pa natin. Ang pinaka-shape na lumilitaw dito, bilog naman. At ang bilog ay may kinalaman sa cycles, completion, creation. Pagdating sa kulay, wow! So, ang dami mong blue, green. Nain na natin yung majority color, no? Ang tindi ng pagka-violet mo, tsaka yung blue mo. Yung blue is may kinalaman sa tranquility, security, fear. Ang green ay may kinalaman sa fertility, money, or guilt. Ito yung mga energies mo sa ngayon siguro, or mga paparating sa'yo. Pagdating sa purple naman, ay may kinalaman sa spirituality, luxury, mystery. Yun lang yung mga nakikita ko. So, hindi ko alam kung ito ay combination ng black and purple eh. Pag black naman is may kinalaman sa elegance, enigma, drama. So, let's proceed dun sa number 66. Number 66. Sinasabi dito, you need to turn your focus toward your roots and home life. So, yun yung mukhang kailangan mong bigyan ng priority sa ngayon. Attention, focus. What dusty corners need some light shown upon them?
Step up and face the issues you may have been sweeping under the rug. So, ito ay may kinalaman sa mga issues sa family. No? Ano ba tong mga to? Mga issues na kailangan ayusin. Na palagi mo na lang isinasantabi, dinidedma na may kinalaman sa iyong home life or family. Find inspiration. Strike a balance in the face of those lingering hardships. It's okay to lean on those around you. And while it's easier said than done, your angels are gently encouraging you to turn your mind away from disaster thinking. Tama naman. Ask yourself, what's the best that could happen? Instead of asking yourself, what's the worst that could happen? O, diba? Depende eh. Nag-iiba eh kapag positive kaysa maging negative, no? So, ayan. Ang iba pang meanings nitong number 66 is may kinalaman sa hope, healing. So, wag kang maging nega, wag kang maging bitter, pessimistic, no? Kailangan lagi kang positibo, hopeful. Basta may pag-asa, Pisces. Yun yung sinasabi dito, there is hope. At saka healing sa mga nangangailangan ng healing, whether ikaw yan or family member, since binabanggit dito yung family mo. Embrace greater compassion before moving forward. Denying negative thoughts any power over you. O, huwag kang magpasakop dun sa mga nega-nega thoughts. Promise of happier times ahead. Wow! So, yun naman pala. Mukhang may mga masasayang pangyayari na paparating sa iyo, Pisces, no? Better times or happier times na paparating. At ang pinaka-affirmation mo, the love available to me is infinite. Huwag mong isipin na na hindi mo deserve yon or walang nagmamahal sa'yo. Maliwanag, parang yun yung sinasabi eh. Okay? So, ito yung mga mensahe para sa inyo, all signs. Maraming salamat sa pagtambay, hangout dito sa akin para manood ng readings ko. Sobrang na-appreciate ko po lahat ng support ninyo. Kung bago po kayo, don't forget to subscribe, like, follow. Paki-share na rin din itong ating reading para naman makarating sa iba. And may tulong din po kasi yan sa page ko, sa growth ng aking page. At yung mga interesado sa private reading, tingnan nyo na lang yung mga nakasulat sa screen or sa description. Take care, babush! And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.